Mula nang maupo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagkapangulo ng ating bansa, nasa 1,321 km of roads na ang Caraga Region, 286 individual bridges, 271 flood mitigation structures at 5,414 classrooms na naitayo at napabuti sa rehiyon ng Caraga mula pa noong 2016. Ang pagganap na ito ay talagang mahusay kung iyong iisipin. Kaya, para sa video na ito, ay ating pag-uusapan at isa-isahin ang mga malalaki at matatagumpay na mga proyekto sa Region 13. Handa ka na bang malaman ito, kapatid? Number 1. East-West Lateral Road. Ang proyektong ito ay bahagi ng kabuuang regional connectivity sa pagitan ng Region 13 at Region 10 at nagtataguyod ng biodiversity sa Hilagang Mindanao Corridor. Maaari nitong mahikayat ang mga magsasaka na magsaka ng karagdagang mga bukirin. Dahil dito, nagtataguyod ito ng pag-unlad sa iba't ibang mga larangan tulad ng ekoturismo, agrikultura, industriya at domestic trade. Ang proyektong ito ay magbibigay ng isang madaling ruta para sa mga nanirahan sa malayong lugar. Kaya, naitaas ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya. Bukod dito, binabawasan ng proyekto ang gasto sa paghakot at oras sa paglalakbay ng mga produktong agri-farm na gumagawa sa pinakamalapit na merkado. Nagbibigay din ito ng pag-access sa mga pampublikong pasilidad at serbisyo. Number 2. Bukidnon Agusan del Norte Connector. Pinapaliit ng bagong proyekto sa kalsada ang oras ng paglalakbay sa 3 hanggang 4 na oras lamang mula sa kasalukuyang pinakamalapit na ruta na patungo sa Impasugong Bukidnon ay sa pamamagitan ng Butuan City Cagayan de Oro Iligan Road at Bukidnon Davao Road na tumatagal kadalasan ng 5 hanggang 6 na oras. Inaasahan ng mga residente at mga stakeholder na makumpleto ang 3 bilyong proyekto na naglalayong itaguyod ng ekoturismo, agrikultura at domestic trade sa rehiyon ng Caraga sa Mindanao. Number 3. Bayugan Kalaitan San Miguel Road. Ang road project na nagmumula sa Surigao Davao Coastal Road, Junction Gamot sa Surigao del Sur hanggang sa section ng kalsada ng Agusan Davao ng Daang Maharlika sa Bayugan City, Agusan del Sur, ay inaasahang babawasan ang oras ng pagdalakbay mula sa mga bukid patungo sa pinakamalapit na merkado ng 1 oras at 20 minuto. Binabawasan din ang hauling cost ng mga agricultural products. Ang proyekto na tinatayang 3.9 billion ay naglalayong magbubukas at mag-upgrade ng 40.73 kilometrong lateral road na magbibigay ng drainage at slope protection. Pati na rin ang pagtatayo ng 2 permanenteng tulay na may kabuuang haba na 130.8 linear meter. Sinabi ni Region 13 Director De Los Santos na ang road project na ito ay magbibigay ng kadalian sa pag-access sa mga pangunahing pasilidad at serbisyo upang hikayatin ang pag-unlad ng agrikultura at domestic trade sa buong rehiyon. Number 4. Kabadbaran Puting Batu, Lanusa Road. Noong 2016, pinangasiwaan ng Agusan del Norte District Engineering Office ang pagpapatupad ng isang 200 milyong nagkakahalagang proyekto ng pamana construction, pagkukumpuni, rehabilitasyon, pagpapabuti ng iba't ibang infrastructure na kabilang sa mga lokal na mga proyekto. Ang pagtatayo ng kalsada ng Kabadbaran Puting Batu, Lanusa ay binubuo ng pag-upgrade ng kalsada ng 3,271.12 meter, graveling of 796 meter at pagkakaloob ng mga drainage structure. Number 5. Wawa Bridge. Ang isa sa mga kritikal na tulay para sa pagpapaunlad ng Agusan del Sur ay napabuti at pinalawak ng Department of Public Works and Highways. Tinatayang aabot sa 219.8 million ang inilaan ng DPWH para sa karagdagang 2 mga linya ng Wawa Bridge.
na matatagpuan sa daang Maharlika sa Bayugan City. Ang bridge widening project ay inilaan upang mapabilis ang pang-ekonomiyang aktibidad at magbigay ng mas napapanatiling paglago para sa pag-unlad ng agrikultura at commerce sa lalawigan na kilala bilang Land of Golden Opportunities. Inaasahan din na makakatulong ito sa paglaki ng turismo ng Agusan del Sur, na bukod sa dating kilala sa tahanan ng pinakamalaking buhaya sa buong mundo, si Lulong, ay nagpapakita rin ito ng mga makukulay na pagdiriwang sa kultura, mga hot springs, eco park at perpektong makabundok na tanawin. Number 6. Lianga Bypass Road. Ang konstruksyon para sa Coastal Bypass Road sa Surigao del Sur ay mabilis na nasubaybayan. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ayon kay Secretary Mark Villar, ang 3.6 km bypass na kalsada sa bayan ng Lianga ay hindi lamang isa pang karagdagan sa road network, ngunit kilala din itong inaasahan upang mapalakas ang turismo sa lugar na ito. Ang Lianga Coastal Bypass Road ay isang pangunahing proyekto sa infrastruktura na magpapataas ng paglago ng ekonomiya ng munisipyo at mapalakas ang turismo sa pamamagitan ng paggawa ng lugar na pangunahing hintuan para sa mga dayuhan at lokal na turista na bumibisita sa iba't ibang mga atraksyon sa Surigao del Sur. Number 7. Las Nieves Sibagat Road. Inulat ni DPWH Region 13 Director de Los Santos na ang 46.3 km na proyekto sa kalsada na nagsisimula sa Mayor Democrito de Plaza de Sican Avenue sa Butuan City hanggang sa daang Maharlika sa Agusan del Sur ay nasa 49.8% na sa infrastructure sa ngayon. Number 8. Nasipit Agusan del Norte Road. Nagkakahalaga ng 2.1 billion ang ongoing project ngayon ng Nasipit Buena Vista Masao Port Coastal Road na 23% na ang nagagawa ay isang 5.79 kilometrong pagbubukas ng kalsada at 18.90 kilometrong pag-upgrade ng kalsada mula sa Nasipit Road patungong Butuan City Masao Port Road na may pagkakaloob ng kanal, proteksyon ng slope at mga road safety devices. Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng 5 permanenteng tulay na may kabuang haba na 635.79 linear meters. Number 9. Flood control in Lake Mainit. Inassist ng Project Management Office ang Woodfield Consultant Incorporated, isang komisyon sa consulting firm ng engineering ng DPWH Project Management Office para sa flood control at Sabo Engineering Center para sa pagsasagawa ng master plan at feasibility study sa pagbaha sa isa sa 15 basin ng ilog sa Pilipinas kung saan ang Lake Mainit ay isa sa mga ito. Number 10. Dinagat Loreto Road. Ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nakumpleto ang isang road improvement project na nagkakahalaga ng 425 million na sumasaklaw sa pagpapabuti ng 16 na kilometrong Dinagat Loreto Road na nagkokonekta sa mga munisipalidad ng Cagdiano, San Jose, Basilisa, Lebjo, Tubahon at Loreto Road sa Dinagat Islands. Dahil dito, posible rin na mapuntahan at makita ng mga turistang dadaan dito ang tunay na ganda ng lugar. Ang lalawigan ng Dinagat Islands sa timog ng bahagi ng Leyte Gulf sa Caraga Region ay handa na ngayong tumanggap ng mas maraming lokal at international na mga bisita. So kapatid, ano pang hinihintay mo? Arat na! So ayan mga kapatid, sana naman ay mabatid natin na kahit papano ang ating bansang minamahal ngayon ay sumasabay din sa ibang bansa sa pagtatayo ng mga magagara at magagandang infrastruktura na nagpapakita na umuunlad din ang ating kalagayang ekonomikal.